Sasama. Nag-impake kaagad ako. Dinala ko na lahat ng mga dapat kong dalhin. Nag-jacket ako at nagsuot ng sombrero. Pati na rin siya nagsuot nun. Saan tayo pupunta? Sa Samar. Samar? Ang layo nun. May bahay kami doon at mas safe tayo kung doon tayo tutuloy. Paano tayo pupunta dun? Alam mo ba kung paano? Oo, kaso may isang problema. Ano? Yung pamasahe natin papunta doon. Ang galing. Nagplano pero walang pera. May ATM ako, may lamang pera yun. Kaso ipon ko yun eh. I-withdraw mo. Papalitan ko na lang pag nakahanap ako ng trabaho. May balak kang magtrabaho dun? Magpapalipas lang tayo ng ilang araw doon. Pero babalik din naman agad tayo dito. Kailangan ko na magtrabaho para may makakain tayo. Labag man sa loob kong gawin pero ginawa ko pa din. Ipon ko yun para sana tulong ko kay mama. Nag-usap kami na bibili kami ng sasakyan. Yung mga allowance na binibigay sa akin ni mama, hindi ko ginagastos yun. Tinatabi ko lang yun para dun. Gusto kong sumama kay Kurt. Gusto ko siyang samahin kahit anong mangyari. May pangako kami sa isa't isa. Gusto kong tuparin yung pangako na yun. Alam kong bata pa kami para sa ganitong bagay. Alam kong dapat ang iniintindi namin ang mag-aral lang muna. Pero pwede naman sigurong pagsabayin. Nakakatawa pero yun yung mga pumapasok sa utak ko. Nang na-withdraw ko yung pera na naipon ko, yun ang ginamit namin para makapunta kami ng Samar ni Kurt. Nagbus lang kami papuntang Samar. At habang nasa biyahe, hawak-hawak ni Kurt ang kamay ko. Pinapakalma niya ako. 10 oras na kasi ang nakalipas pero hindi pa din ako nakakatulog. Kailangan mo matulog para may lakas ka. Sumandal ako sa balikat niya. Medyo inantok ako nang hilutin niya yung kamay ko. Nandito na tayo. Wow! Ang laki naman pala ng bahay niyo dito. Sino nakatira dyan? Wala. Bala kasi ibenta yan ni Papa, hindi lang natuloy. Pamana yan sa kanya ni Lolo. Baka may mumuna dyan sa loob. Baka? Huwag na lang. Joke lang. Walang multo dyan. Ta, pasok na tayo. Pagpasok namin, medyo malikabok. Halatang walang tumira dito ng ilang taon. 3 kwarto dito. 2 sa taas, 1 sa baba. Saan mo gusto? Sa tabi mo. Iwalay tayo ng kwarto. Eh? Paano kung gumapang sa kwarto kasi sa dako? Kung ano-ano kasi iniisip mo. Hindi totoo si Sadako. Aswang pwede pa. May aswang dito? Matik, nasa province tayo eh. Natakot ako. Totoo lang naniniwala ako sa aswang. Naalala ko kasi yung kwento ni mama sa akin. Si Lola daw, inaswang nung pinagbubuntis siya. Nakatira din yun sa province. Sige na, tabi na lang tayo. Bahala ka pag kinuha ko ng aswang. Naniniwala ka ba sa aswang? Oo naman. Lola ka nga inaswang eh. Huwag ka maniwala dun. Sabi-sabi lang yun namang matatanda. Ayaw mo lang ako katabi. Hindi pwede. Kung gusto mo matulog sa kwarto mo, dun ka sa sahig, ako sa kama. Aba, tibay. Sige, ibali na. Aswangin na lang ako. Oo na, sige na. Tatabayan na kita. Since bago ako sa lugar na to, medyo naninibago pa ako. Ang layo ng bilihan ng pagkain. Sasakay pa kami ng pedicab para makabili ng makakain namin. Kailangan na natin magtrabaho kasi mabilis lang maubos ang pera. Maghahanap ako ng trabaho. Hindi ka magtatrabaho. Sa bahay ka lang. Tutulungan kita. Hindi mo kabisado dito. Pero gusto kong magtrabaho. Hindi sapat kung ikaw lang yung magtatrabaho. Hindi pa din pwede. Lalaki dapat ang nagtatrabaho. Kahit ikaw na kumilos sa bahay.
Wow, parang mag-asawa na tayo ah. Di ko akalain na matutupad agad yun. Baliw. Babalik din tayo dun. Pinagsasabi mong asawa. Naalala mo nung bata tayo? Sabi mo nun pag kinasal tayo, ikaw yung magtatrabaho. Tapos ako naman sa bahay lang nag-aalaga ng mga anak natin. Ba't kasal na ba tayo? Pag 20 ka na, dun lang kita papakasalan. Promise? Oo, promise. Lumipas ang ilang araw. Nagsusumikap maghanap ng trabaho si Kurt. Hindi siya tumitigil, habang ako naman nag-aasikaso dito sa bahay. Natutuwa ako kasi parang ganap na mag-asawa na talaga kami. Tumatawag sa akin si mama pero hindi ko sinasagot yun. Natatakot ako sa sasabihin niya. Hindi pa ako handa kausapin siya. Malapit nang maubos ang pera ko kakahanap ng trabaho ni Kurt. Pero hindi pa din siya makahanap hanggang ngayon. Buti natuto akong magtipid kaya napagkakasya ko yung pera ko. Ayos lang sa akin kahit ako ang gumagasa sa araw-araw. At least nagagawa ko yung part ko bilang future wife niya. Gusto ko din maghanap ng trabaho kahit labandera ayos lang. In-explain ko na sa'yo, di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Hindi ka nga makahanap ng trabaho. Nag-aalala lang ako na baka maubos na yung ipon ko. Konting panahon lang hinihingi ko. Kaya sana hayaan mo muna ako. Kunting panahon na lang di mauubos na pera ko. Lumipas ang ilang araw at nakahanap ako ng trabaho. Katulong ako sa palengke sa bayan. For sure, matutuwa si Samantha pag nalaman niya yung may trabaho na ako. Ilang araw din na siya yung gumagastos para sa akin. Ito na siguro yung time ko para ako naman makabawi sa kanya. Natapos na yung araw ng trabaho ko at inabot na sa akin ng boss ko yung sahod. Arawan lang ako kaya maliit lang yung sahod. Pero sapat na yun sa aming dalawa ni Sam. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko siya nagsasampay ng mga damit. Love, Bakit ngayon ka lang? Teka, ba't ang lansam mo? guess what? Ha? May trabaho na ako. Talaga? Sabi ko sa'yo, bigyan mo na ako ng panahon eh. At alam mo ba kung ano pa yung good news? Ano? Nakuha ko na yung una kong sahod since arawan ako. As in? Ayos yan. Buti sumakto kasi naubos na yung pera kong naipon eh. Love, Hmm? thank you for giving me a chance. Thank you din at pinabayaan mo akong baguhin ka. Akala ko talaga dito na magtatapos yung kwento namin eh. Mukhang happy ending na, diba? Kaso, dun ko lang nalaman na mahirap pala mabuhay sa mundo.